What's up mga ka-Unity? Welcome na naman po sa aking another vlog. For today's vlog ay pupunta kami sa Zambales. Inaya nga lang ako na isa kong kaklase dito, pero hindi naman ako pumayag kaagad. Bago ako pumayag, tinanong ko muna kung ano ang mga kailangang dalhin dito at kung may babayaran ba o wala. At ang sabi niya ay magdadala lamang ako ng 2 damit at 2 short. At ang sabi niya wala raw babayaran. Kaya pumayag na ako kaagad dahil first time ko lang din makakagala ng ganong kalayo. So yun nga, huminto nga muna kami dahil may inaayos pa sila. Nandito na nga kami ngayon sa Sual. Nung okay na, dali-dali na rin kami umalis. At ngayon, nandito na kami sa bayan ng Alaminos. Papasalamat nga ako sa kaklase ko sa pag-invite sa akin dito. Dahil first time ko lang di makakabiyahe ng ganong kalayo. At di ko alam kung kakayanin ko ba yun. Nag-stop over na nga muna kami para kumain dahil may 1 oras na rin kaming bumabiyahe. Syempre sa ganong habang biyahe, nakakagutom talaga yun. Adobo nga pala ang ulam namin ngayon. Pagkatapos namin kumain, bumiyahe na agad kami. At yun, nakarating na nga kami. Dito nga kami sa Iba, Zambales. Ang pupuntahan nga namin dito ay Yacht Camp. Ang nagmamay-ari ay si Global Surge. Pumasok na agad kami sa gate para pumunta sa mga nag-check ng bag. I-check nila yung bag kung may mga dala ba kaming patalim or kahit na anong bagay na pwedeng gawing deadly weapon. Bago nga kami makarating sa camp, idadaan muna ang lahat dito. 2 bus nga ang sinakyan namin, yung isa sa Bugalyon at yung isa sa Sual. At yun, tapos na nga ako nakapkapan. Successful nga dahil walang nakitang deadly weapon sa akin. Huminto na nga muna ako dito sa silong ng mangga para antayin ko yung mga kasama ko. Shoutout nga pala sa lahat ng nahahagip ng aking video. Kung mapapanood nyo man to, pwede po kayong mag-react at pwede rin pong i-share. At nung andito na nga ang mga kasama ko, ay dali-dali na rin kaming nagpunta sa bus. Naunan na nga sa kabilang daan yung mga bus. At grabe, napakainit. Buti na lang may suot akong jacket. Dahil kung wala, Diyos ko, uuwi akong sunog ang balat. Nahuli pa nga yung iba kong kasama at yung iba naman ay nakasakay na sa bus. At mamaya nga pag nakasakay na ako sa bus ay may mag-a-announce sa amin sa mga gagawin namin sa camp. Kukunin niya po yung mga ID nyo and then aakit po siya ulit para distribute sa inyo isa-isa yung ID. Siya lang po yung magdi-distribute para mabilis na po and then wala po munang bababa hanggat wala pa pong ID. Okay po ba yun? Yes po! Wala po magagalang hanggat wala pong ID. So yung ID naman po natin, palagi po natin susutin kapag lalabas po tayo ng dorms. At higit sa lahat, huwag po natin iwawala yung ID po natin. Kasi dun po yung pagkain po natin. No? So kapag nawala po yun, wala na po pagkain. Walang chicha. Yun, hindi na po tayo makakakuha ulit ng bagong ID. Hindi tayo makakalapang. Yun, so tungkol naman po sa mga dorms po natin, hiwalay po yung dorms ng babae sa kanang lalaki. Ayun, bawal po pupunta sa dorms ng babae yung mga lalaki, and bawal din sa mga lalaki yung babae. Yung lights off po natin is 11 PM. And respect po natin yung mga kasama po natin sa dorms. At kung narinig nyo nga yung sinabi ni Kuya kanina, ay magkakaroon kami ng ID. At yung ID na yun ay kailangan naming ingatan. Dahil doon nakasalalay ang aming pagkain. Dahil once na ito ay yung nawala or ito ay napuni, hindi na ito mapapalitan at hindi ka na rin makakakuha ng pagkain mo. Kaya kailangan naming itong ingatan. Nakarating na nga kami sa camp at kinuha na nga yung mga pangalan ng mga kasama ko para kami ay magawan na ng mga ID. Pagdating ko nga dito ay nagulat ako sa mga nakita ko. Dahil sobrang dami pala ng tao na pumupunta dito. Yung iba ay nagpunta pa sa malalayong lugar katulad ng QC at Cavite. At nung okay na nga yung ID namin ay umakyat na nga sila para ibigay ito sa amin. At ito na nga ay binibigay na nga sa amin isa-isa ang aming mga ID. Ganyan po ang itsura niya. At nung okay na ay dali-dali na rin kaming bumaba para makapunta na kami sa aming dorm. Hiwalay nga ang dorm ng babae sa mga dorm ng lalaki. Kaya magkakahiwalay-hiwalay muna kaming magkakasama. Pagbaba nga namin ng bus ay nasis kami kaagad kung saan kami pupunta. Bali ang dorm nga namin ay dorm 10. At grabe, sobrang daming tao. Punong-puno ang buong dorm. Buti na nga lang at may napistuhan pa kami. Ang ganda nga ng pag-welcome nila sa amin dito. Diretso na nga agad kami sa loob para makapagpahinga na rin kami. Dahil sobrang haba ang binyahe namin. Nakakapagod talaga yun. Ito nga ang view sa labas ng aming dorm. Napakaganda at napakaaliwalas ng lugar. So yun nga mga ka-Unity, hanggang dito na muna uli. Kita-kits na po tayo sa part 2 ng aking vlog. At sana mag-enjoy kayo. Hanggang dito na nga lang ulit. Bye-bye!